Ang ibahagi ko sa inyo mga kabiyahero ay ang aking biyahe papuntang Isabela via Nueva Vizcaya. Alas 5 ng umaga ako umalis ng Quezon City at sa ganitong buwan ay sobrang dilim pa ng paligid kapag ganoong oras. Kaya hindi na rin ako nakapag-video dahil bukod sa madilim pa ay hindi ko pa na-set up ang aking dashboard mount ng aking camera. Habang binabagtas ko ang kahabaan ng NLEX ay pakiwari ko'y gabi pa at gusto ko pang matulog. Sa Tarlac Toll Plaza na ako inabutan ng bukang liwayway. Kaya paglabas ko ng toll gate ng SCTEX ay dumiretso na ako ng CLLEX o Central Luzon Link Expressway para doon na ako mag-exit ng Aliaga at maiwasan ko na rin ang nagsisikipang highway pagdating ng Cabanatuan City. Inaagahan ko talaga ang pagbibiyahe kapag sa Nueva Ecija ang daan ko papuntang Isabela. Para iwas traffic lalong-lalo ng pagdating ng Muñoz at ng San Jose City sa may Nueva Ecija. Mas minabuti ko nang dumiretso sa CLLEX o Central Luzon Link Expressway dahil maliban sa makaiwas ka na sa traffic ay mapabilis pa ang biyahe dahil pag-exit ng Aliaga ay tutuloy ka na sa bayan ng Quezon at Santo Domingo bago lumabas ng Maharlika Highway sa may Balok. Dahil kung sa Cabanatuan ang daan ay sa Santa Rosa pa lamang ay matatagalan ka ng makalusot sa traffic. Ngunit bago pa man tayo magpapatuloy sa ating biyahe ay mag-gas up muna tayo dahil hindi hamak na mas mura ang gas dito sa Muñoz kung ikukumpara mo dun sa Isabela kaya kailangan na full tank na dahil sa malayo pa ang ating lalakbayin. Dahil tapos na tayong mag-gas up ay magpapatuloy na tayo sa ating biyahe mabuti na lamang at maaga pa kaya di masyadong na traffic dito sa bayan ng San Jose City. Dahil kung inabot tayo ng rush hour ay tiyak na matatagalan tayo dito sa nasabing lungsod na ito. Pagkatapos malampasan ng syudad ng San Jose ay ang tatahakin naman natin ang Baliti Pass o Dalton Pass ang tawag sa kasalukuyan o ang zigzag road ng Santa Fe. Ang nakaka-stress na daan, bakit kanyo? Dahil kung wala kang baon na mahabang pasensya ay mas stress ka talaga kapag nasundan mo ang mga trailers ay hindi ka basta-basta makaka-overtake sa mga ito dahil sa zigzag road kaya puro blind area ang iyong tatahakin. Kaya ang ginagawa ko kapag mayroong 2 o 3 trailer ang nasa aking unahan ay minabuti kong humimpil muna sa may mga tindahang prutas at mga gulay sa may gilid ng daan. Mabuti na lamang at wala tayong nasundan ng mga trailer kaya medyo maaliwalas ang ating pag-ahon dito sa zigzag at tayo ay nandito na sa summit ng zigzag at ito na rin ang highway boundary sa pagitan ng Nueva Ecija at ng Nueva Vizcaya at pagkalampas nito ay zigzag road pa rin ngunit ito'y palusong pababa sa bayan ng Aritao. Maraming mag-stopover sa lugar na ito dahil bukod sa may mga kainan at bilihan ng mga pasalubong ay matatanaw mo rin ang malalalim na bangin sa magkabilang panig. Pagkababa natin sa pamilihan ng Santa Fe ay tumuloy na tayo sa bayan ng Aritao at Bambang. Mga ilang minuto rin ang ating paglalakbay dahil medyo traffic sa dalawang bayan na ating dinadaanan. Pagkatapos ay tatawid naman tayo papunta sa bayan ng Bayombong at Solano bago aahon sa mga zigzag road ng Caranglan at Diadi. Ang Diadi ay ang huling bayan ng Nueva Vizcaya at ang kasunod nito ay ang bayan ng Cordon na kabilang naman sa probensya ng Isabela. Ang Cordon ay ang bungad na bayan ng Isabela kung manggagaling ka ng Nueva Vizcaya, dito rin ang daan papuntang Manila kung ayaw mong dumaan sa zigzag road ng Santa Fe dahil mayroon ditong alternate route to Manila via Quirino and Aurora Province. Mga ilang kilometro lamang ang layo ng Cordon mula sa Santiago City. Kaya kung papunta ka sa mga karatig bayan sa probensya ng Isabela ay pagkalampas lang ng kaunti sa bayan ng Cordon ay mayroon ding Santiago Bypass Road kung ayaw mong maipit sa traffic sa may sentro ng Santiago City. Dito na tayo sa Bypass Road dadaan dahil sa bayan ng Tumawini ang tungo ng iyong lingkod. Pagkalampas natin dito sa Santiago Bypass Road ay baybayin naman natin ang Santiago Tuguegarao Road at madadaanan mo ang bayan ng Rizal, San Mateo, San Ramon at Cabanatuan bago tumawid ng tulay papuntang Aurora, Isabela. Dahil medyo gutom na ang iyong lingkod ay mag-stopover muna tayo dito sa bayan ng Rojas pagkalampas lang sa bayan ng Aurora at San Manuel bago tumuloy sa bayan naman ng Malig. Pagkatapos kumain at nabusog na ay tumuloy na kami sa bayan ng Malig dahil may transactions din doon ng aking boss kaya doon na kami dadaan sa bayan ng Delfin Albano papuntang Tumawini sa halip na dito sa Rojas via Ilagan City. Dahil saglit lang naman kami sa bayan ng Malig kaya tutuloy na kami ng Tumawini at doon na kami magpalipis ng gabi sa may Venus Place Hotel and Restaurant na pag-aari naman ng kagalang-galang na mayor ng Tumawini. Ito talaga ang naging suki naming hotel kapag nagawi kami dito sa Isabela mula noong wala pang pandemic hanggang ngayon. Bukod sa maganda na ang lugar ay mababait pa ang mga staff and crew sa nasabing hotel. Ito lamang po ang aking may bahagi at nang makapagpahinga na ng maaga para makaalis din ng maaga sa araw ng bukas dahil sa bayan ng Lalo o kaya sa Santa Ana ang binabalak naming magpalipis ulit ng gabi.